So mga bagay na kailangan mong gawin kung sakaling ibinlock ka ng lalaki sa social media. Mga kamamay, alam ko yung feeling na tipong bigla ka na lang niyang hindi i-message, bigla ka na lang walang nare-receive na updates pagdating sa kanya, yun pala makikita mo, bigla ka na lang niyang ibinlock. Medyo talagang magugulat ka dito. Talagang magtataka at magtatanong kung bakit. Pero sa isang banda mga kamamay, siyempre, ano ba ang dapat natin gawin? Magtatanong ka rin sa sarili mo. Magtataka kung ano ba yung magandang gagawin, magandang magiging hakbang, oras na ibinila ka ng isang lalaki. So ganito mga kamamay, para sa ganon, ang lalaki po na yan, yung taong mahal ninyo, asawa ninyo o yung jowa ninyo, kung halimbawang gusto nyo pa, mahal nyo pa pero ayaw nyong ipakita na sobra kayong naghahabol sa kanya pero gusto nyo na muli naman kayo ang habulin niya. Ito po yung mga bagay na kailangan nyo pong gawin. Ilan lang to mga kamamay pero alam ko makakatulong ito upang sa ganon, lalaki mismo ang lumapit sa inyo at muling maghabol. Pero mga kamamay, bago po sana natin to simulan, bago ko po sana i-share sa inyo, isa lang palaging aking hinihiling if ever na nakakatulong po yung mga love advice, yung mga video na ginagawa ko, huwag niyo naman po sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba. Malaki po yung may tutulong nito para dito sa ating munting channel. Kung nagawa nyo na po yan, maraming salamat mga kamamay. Namiss ko po kayo. And simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na ito. So ano nga ba yung mga bagay na maaari nyo pong i-apply, gawin sa isang lalaki once na ibinlock po nila kayo? So number 1, magpatuloy sa pagpo-post sa social media. Yes, mga kamamay, ipagpatuloy nyo lang po ang pagpo-post ninyo sa social media, okay, para sa ganon, hindi mawalan ng updates, okay, yung ibang tao sa inyo. Kasi kung halimbawang ibinilak naman kayo ng lalaki, ibinilak kayo ng asawa ninyo, ng jowa ninyo, may mga kaibigan siya na kaibigan nyo rin. May mga friend siya na friend nyo rin sa social media o kung saan mang platform. Maaaring isang araw, may kwento nung kaibigan niya, ikaw sa kanya, pwedeng maulit nun yung updates mo pagdating sa kanya, sabihin nung kaibigan niya sa kanya is, pare Goy, laging nagpo-post ang asawa mo Parang parang bagong ayos lagi, parang sariwang-sariwa, napakaganda. So ngayon, kahit konting impormasyon lang ang masagap ng lalaki, okay, nung asawa mo sa ibang tao, doon na magti-trigger sa kanyang utak na i-stalk ka. At sa ganung paraan, kahit siya yung nang-block sa'yo, sisikapin pa rin niya na i-stalk ka. At pag nakita niya na, oo nga parang gumaganda nga ito Anong dahilan, bakit? So ngayon, doon na siya mag-i-start na i-stalk ka ng i-stalk. Ngayon, sa ganung taktika, lagi kang nagpo-post, doon siya mahuhumaling na muli kanyang alalahanin, muli kang maisip, hanggang sa ma-miss ka na niya, dahil nga nakikita niya gumaganda ka, sumesexy ka. Kaya mga kamamay, idire-diretso nyo lang ang pagpo-post at hindi natin masasabi, okay, na baka yung ibang tao nga, sila pa ang mag-compliment ba ang tawag doon? Ang mag-compliment sa inyo pagdating sa kanya. Sa ganyang paraan mga kamamay, sigurado ako, muling mahuhumaling ang isang lalaki at maghahabol sa inyo. Kaya sige lang, diretso lang ang pag-post, pag-upload sa social media. Alright? So next, huwag mo siyang ibablock din at hayaan mo lang siya na i-stalk ka. Yes, mga kamamay, ito po yung wag na wag niyo pong gagawin. Although, madalas ginagawa ng ibang mga kababaihan, mga girls, sinasabi ko palagi sa inyo, madalas ito yung ginagawa ng iba natin diyang mga kamamay. Bakit po? Kamamay, natitrigger din ako Pag nalaman ko na ibinilak ako, parang nanggigigil din ako Akala mo ako pa yung may kasalanan kung bakit, okay, nagkawalaan kami. O bakit kami nag-away? Kung ma-block ako, i-block ko na rin siya. Akala mo siya lang yung, okay, may kakayahang man-block huwag niyo pong gagawin yan. Kamamay, bakit hindi ko po pwede itong gawin? Siya yung may kasalanan tapos ako pang binablock. Oo nga, siya yung may kasalanan. Pero kung ibablock mo ba siya, anong mangyayari sa inyong relasyon? Alam ko, mahal mo pa yung lalaki. Alam ko, hindi lang kayo nagkaunawaan sa inyong away na ganyan. Pero kung ibablock niyo siya, walang mangyayari. Para lang kayong mga bata na, sige, i-block mo ko, ibablock din kita. Hindi.
Paano ka mamay kung halimbawa na nagsisi na pala yung lalaki? Paano ka mamay kung halimbawa yung lalaki, na-realize niya na nagkamali pala siya, na-realize niya na dapat pala hindi niya ginawa yun sa'yo, dapat pala mag-sorry siya sa iyo. Kung gusto niya nang mag-sorry sa iyo tapos naka-block siya sa iyo, tapos ini-unfriend ka na niya, tapos yung pala naka-block siya sa iyo, hindi mangyayaring magkakabalikan kayo niyan. Hindi mangyayaring makokontak kayo ng mga yan. Kaya ang hinihiling ko sa inyo mga kamamay, sa mga panahon na ibinlock ka niya, maging chill ka lang. Hayaan mo lang siya. Lilipas ang araw, lilipas ang panahon, at wag mong i-underestimate ang panahon. Kasi lahat ng bagay sa tinagal-tagal ng panahon, nagbabago. Nawawala minsan. Okay? Kahit nga yung galit mo, pagka lumipas ang matagal na panahon, bumababaw na rin eh. Okay? Kaya mga kamamay, hayaan mo lang siya. Kung ibinila ka niya, hayaan mo lang siya at darating ang panahon kapag patuloy ka nagpo-post, patuloy ka nag-aayos, nagsa-self-improve, makikita niya. At hayaan mo rin siya na i-stock ka lang ng i-stock. Mag-upload ka na mag-upload, hayaan mong i-stock ka ng i-stock, mas pagandahin, mas pasayahin mo ang buhay mo at sa ganyang paraan mga kamamay, makikita mo muli siyang maghahabol at mafe-feel mo na parang lumalapit na ulit siya at nag-e-effort. Okay? Kaya mga kamamay, please, huwag mo ring i-block siya kung dala lang ng galit mo at imbes na gawin yan, mag-upload ka lang. Okay? Mag-post ka lang ng regular. Okay? Para sa ganon, muli niyang makita ang halaga mo. Muli niyang makita ang dahilan kung bakit kanya muling i-stock at muling babalikan. Kaya mga kamamay ha, sa mga panahon na ibinlock ka niya, wag mo rin siyang ibablock. Alright? So next, mas mahalin at gawing mas better ang sarili. Oo mga kamamay, hindi naman kesyo ibinlock ka ng isang lalaki ay kailangan mo nang magmukmok, magdabog. Yung iba dyan umiiyak pa eh. Kamamay, ibinlock ako, ibig sabihin siguro nito hindi niya na ako mahal. Ibig sabihin nito kamamay, meron na siyang iba. Hindi po sa lahat ng pagkakataon kamamay, kapag binlock ka ng isang lalaki, o tipong hindi ka na nire-replyan, hindi ibig sabihin no, naghanap na siya ng iba. Ibig sabihin lang nito mga kamamay, parang ano lang siya, nadala lang siya ng kanyang damdamin, nadala lang siya ng kanyang nararamdaman. Kasi gano'n naman talaga eh, pag tayo ay nagpadala sa bugso ng damdamin, agad-agad ang dami nating nagagawa. Minsan nga yung iba dyan, ang dami-dami ka agad nasasabi. Okay, nakakapagbitaw ka agad ng masasakit na salita. Ganon din po kung halimbawang bigla kang ibinlock ng isang lalaki, huwag ka muna kaagad mag-react. Anong kailangan niyo pong gawin? Siyempre, mag-ayos. Okay? Mag-self-improve. Ipakita mo sa kanya na hindi tumigil ang mundo mo nung iniwanan kanya o hindi tumigil ang mundo mo simula nung ibinlock kanya. Ipakita mo rin na kaya mong maging masaya o kaya mong sumaya, na meron ka pa rin dahilan kung bakit ngumingiti, tumatawa ka. So makakatulong mga kamamayang social media para sa ganun muling ma-realize ng isang lalaki kung bakit kailangan kanyang i-unfriend. Bakit kailangan niyang alisin ang block niya sa iyo. So i-improve ang sarili, gawing better. Okay, kasi yung iba dyan nagiging bitter eh. Hindi better, nagiging bitter eh. Galit na galit, tapos magpo-post pa ng kung ano-ano. Iwasan niyo po yun mga kamamay. Iwasan niyo po na mag-post kayo ng mga patama post. Tapos makikita niyo sa bandang huli, kayo rin pala yung hahabol-habol na ganyan. Iwasan niyo po. Iwasan niyo mag-post ng bitterness. Sa madaling sabi, mga quotes na ano na lang ang i-post niyo, mga good vibes. Kasi yung iba, ang daming marites dyan mga kamamay. Kapag nag-post ka dyan ng galit na galit ka, pag-uusapan ka ng mga yan, huy, tingnan mo tong si ano. Sino kaya pinapatamaan nito? Huy, tingnan mo tong si ano. Parang magkagalit na naman sila ng kanyang asawa. Oh. Alam niyo mga kamama, hindi makakatulong yung ganong klaseng post. Sa halip, mag-post ka na lang ng improvement mo. Sabi ko nga sa inyo, unahin ang sarili. Mag-ayos at magpaganda, wala nang tatalo dyan. Para sa ganon, magsisit maghabol lang isang lalaki. Okay? Lalo lang lalayo ang lalaki kung magpo-post ka dyan ng katoksikan mo eh. Lalo lang lalayo ang loob at hindi ka muling i-unblock ng isang lalaki kung malalaman niya na puro galit, puro katoksikan ang ipinopost mo. Pero kung makikita ng isang lalaki yung dahilan kung bakit kanya kailangang balikan, kung bakit kanya kailangang i-unblock, ipakita niyo po. Mag-ayos, magpaganda, mag-post ng good vibes. Kung kayo ay lumalabas, kung kayo ay nagiging masaya kasama mga kaibigan mo, yan ang i-post po ninyo.
Huwag yung katoksikan. Kasi malamang sa malamang, pag nag-post ka ng katoksikan, 80% hindi ka niyan papansinin. Kasi ayaw na ng lalaki pumasok sa buhay mo kasi katoksikan yung pinopost mo eh. Hayaan mong maengganyo siya. Okay, maengganyo siya na bubalik muli sapagkat nakikita niya yung improvement mo, yung saya sa buhay mo. Imagine mo mga kamamay, sino ba sa atin dito yung gugustuhin na makakilala ng isang tao kung alam niya na yung tao na to is puro problema, puro lang katoksikan. Ang mangyayari pag pumasok tayo sa buhay ng isang taong ganyan, magiging hero lang tayo. Okay, hero kuno. Okay, which is ang hirap ng ganyan. Puro puro katoksikan, puro kalungkutan. Eh di madadamay lang tayo pag pumasok tayo sa buhay niyan. Madadamay lang tayo sa problema, sa sakit ng ulo sa kakaisip sa kanya o kung ano pa man. Kaya hanggat maaari mga kamamay, ka-good vibes ang ipakita, ang i-post, yung kagandahan, yung pag-self-improve, yung kagaanan ng buhay ninyo nung nawala siya o kung ano pa man, mas makaka-attract yan ng lalaki para muling manumbalik, muling maghabol, at muli kang i-unblock, okay, sa social media. Alright? Sana mga kamamay makatulong ang simpleng love advice na ito kahit ilan lang po ito pagdating sa inyong mga buhay pag-ibig. Kaya pagdating sa inyong mga relasyon dyan, kung kayo ay biglang ibinlock, mag-chill-chill lang po kayo at subukang magtiwala sa mga tips na sinabi ko sa inyo. So for more videos and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba. Mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.